Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Ito na nga ba ang katapusan ni Binance? Yan ang isang malaking tanong. Ayan, isa pong former SEC official ang nag-issue ng isang warning. Ayan, nagbigay raw ng babala. Kaya ayan, sa mga hindi po nakakakilala kay Binance or nakakaalam tungkol kay Binance, ay siya po ang nangunguna at pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At kung ang nangyari rito ay bumagsak siya or nagawang ipasara ng SEC, yan ay siguradong halos ganyan na rin siguro ang mangyayari sa ibang mga cryptocurrency exchange platform. Yan po ang posibleng mangyari. Katapusan na ng mga centralized exchange. Meron po tayong dalawang klase, yung centralized exchange at decentralized exchange. Kung pag sinabi po nating centralized exchange, ay meron pong nagmamanage dito. May CEO, may founder. Kaya po centralized kasi may taong kumokontrol sa likuran ng mga ito. At yan, si Binance ay yung founder po nito at yung dating CEO nito ay si Ginoong Changpeng Zhao. Pero yan na nga, nag-resign si Ginoong CC sapagkat meron siyang kinakarap na mga kaso. At yan, mayroon po siyang may pumalit po na bagong CEO. Pero ayan, ganyan pa rin po. Maski nag-resign na si Ginoong CC ay hindi pa rin nila tinitigilan ang Binance. Yan, talagang parang gusto nilang ipasara ang Binance. Kaya kung pag nangyari yan, base lamang sa aking sariling opinion, ay mukhang ito na yung magiging katapusan lahat ng mga centralized exchanges. At sa tingin ko ay lilipat na lahat sa mga decentralized platform. Yan, dito naman sa decentralized platform ay ito po yung wala na pong kumokontrol dito. Ayan, kaya tinawag po siyang decentralized platform. Kaya ayan, yung katapusan ni Binance ay base lamang sa aking sariling opinion ay ito yung parang magiging hudyat na katapusan na rin ng lahat ng mga centralized exchanges. Kaya ayan, dito na papasok or siguro dito na lalago yung parang ang papalit na rito ay yung mga decentralized exchange platform. At ayan, bago po pala tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay Binance, leading name in cryptocurrency exchange market, confronts potentially grave challenges that could redefine its future operations. Ayan, mukhang yung kanyang magiging operasyon sa hinaharap ay mukhang magkakaroon ito ng malaking pagbabago. Newly unsealed U.S. Department of Justice filings present a critical challenge for Binance, one of the most prominent players in the cryptocurrency market. Kaya yan po yung parang naging dahilan lamang dito. Kung ayaw sumunod ni Binance ay papasara nila. Yan, kung gustong magpatuloy na mag-operate si Binance ay sumunod sila sa kung ano yung utos sa kanila. Kaya yan, ganyan po talaga ang kahihinatnan ng mga centralized na mga exchanges. Pero kung pag decentralized ay wala talaga silang magagawa kasi walang kumokontrol yan. Wala po silang pwedeng utos-utusan dyan na ganito. Ayan, ganito ang gawin mo. Ayan. These documents, which were recently dissected on social media by SEC official John Reed Stark, might mean a potential crisis for Binance operation. They also raise serious questions about its ability to continue its current form. Kaya yan na nga. Mukhang ayon po dito kay John Reed. Yan. Siya po ang SEC official. Isa po siyang SEC official na mukhang may isang hindi maganda na yan, potential crisis yan, hindi maganda para sa operasyon ni Binance. At mukhang ito ay isang napaka-seryosong tanong yan kung meron pa kayang kakayahan si Binance na magpatuloy sa kanyang operasyon
Ayan, kahit na sa kanyang kalagayan ngayon na ang patong-patong yung kanyang mga kaso. Tsaka ayan, ang laki ng kanilang binayarang penalty. Compliance tsunami. Stark characterizes the DOJ recent action as a compliance tsunami for Binance. Ayan, ang pagkakasabi, compliance tsunami raw. The unsealed filings outline extensive and detailed compliance commitments imposed on Binance, setting a precedent for governmental oversight in crypto sector. The DOJ comprehensive list of mandates signals a new era in the regulatory treatment of cryptocurrency firms, he noted. This heightened scrutiny from DOJ indicates a significant departure from previous regulatory approaches to global financial firm in the crypto industry. More legal scrutiny. Stark has also shed light on the SEC's bolstered legal strategy against Binance following the DOJ's unsealing of documents. Ayan. Meron po silang inunseal na documents at ito po yun. Ito po yung tungkol sa documents na ito. The SEC supplemental pleading demonstrate a strategic utilization of the DOJ's findings, potentially cornering Binance in its legal defenses. Yan po ang naobserbahan daw ni Ginoong Stark. Yan, mukhang talagang iniipit po talaga si Binance. By incorporating the DOJ's detailed findings into its case, the SEC has amplified the pressure on Binance, thus challenging its previous claims of compliance with US financial regulations. Kaya yan, tindi talaga ng SEC. Mukhang talagang diniin talaga nila si Binance. Ayan, lalong-lalo na yung kanilang previous claims daw na compliance sa US financial regulations. Talagang ang magko-collapse po yata talaga si Binance dahil sa mga penalties. Ayan, kung ganyan talaga. Kaya mas pipiliin na lamang nilang mag-collapse ito. Kaya yan na nga, mukhang katapusan na nga ni Binance. Considering these developments, Stark paints a challenging picture for Binance's future. Binance is at a crossroads, he states, with the scale of DOJ and SEC scrutiny presenting unprecedented challenges for the firm. Stark suggests that Binance's ability to adapt to this new level of regulatory insight will be critical in determining its future in the rapidly evolving cryptocurrency market. Kaya yan, paano pa kaya makakapagpatuloy si Binance kung laki ng kanyang babayarang mga penalty? Ayan, laki po ng kanyang nabinayaran na penalty nitong mga kailan ba yun? Kaya kung magpapatuloy ito ay ayan, baka mas pipiliin na lamang nilang isara si Binance. Ayan, ganyan na lamang po siguro yan. At siguro baka gaya nga ng sabi ni Ginoong ZZ, nung siya ay nag-resign, ay kung babalik siya ay mas tutukan niya na raw ang DeFi. Yan, mga decentralized. Ayaw niya na sa mga centralized kasi yan, natuto na siguro siya rito. Nadala na po siguro siya dito kay Binance na isang centralized kung saan ay pwede palang pabagsakin. Pwede palang pabagsakin ng mga otoridad kung gusto nila. Kaya ayan, mas maganda na lamang sa mga decentralized. Kaya sabi ni Ginoong ZZ, sa kanyang pagbabalik ay ayan, mas tututukan na lamang daw niya ang mga DeFi. Kaya ayan, kawawa naman po si Binance kung magsasara. Pero ayan nga, gaya yung sinabi ko kanina, kung pag nagsara po si Binance ay syempre ay ganun din yung mga ibang mga crypto exchange dyan, mga centralized na crypto exchange. Yan, mas madali nilang pababagsakin na isusunod yan kay Binance. Sisingilin rin nila ng malalaking mga penalties. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.